So ito na yung bagong version ng R291. So far mas matibay na siya ngayon. Kahit anong pambibrick ang gawin. O minsan nabibrick pero hindi namamatay agad yung module. As in mas matibay siya ngayon dahil bago pa. Ewan lang pagka tumagal baka mangyari ulit yung katulad ng dati. So naka band 8 siya, Gomo, may band 8 dito sa akin. So ayan, nilabas ko na yung mga details dyan para mas masaya. Ang problema lang dito sa bagong R291, pag nag-reset ka, halos 3 minutes bago magka-signal. Medyo matagal pag bagong reset. Pero pag nag-reboot, walang problema. So dun sa IMEI repair niya ay ito, sinama ko na lang dito. Mas sure, hindi na inilagay sa boot script. Mas maganda kasi dito. Saka ano to, no reboot change sa IMEI, no reboot unlock din. Saka hot swappable yung SIM. Halimbawa, tanggalin mo yung SIM, lagyan mo ng bago, hindi mo na kailangang i-off yung modem. Pag naglagay ka ng bagong SIM, click mo lang yung unlock. Magkakaroon na ulit siya ng signal. Ganun na siya kaayos kahit pa paano. Sana hindi magbago yung pagkakabuild. Baka kasi tulad ng dati na ano lang din, sa umpisa lang maganda, pag tumagal nagiging bulok ulit yung mga pyesa. So ito ayan, dapat sa band 8 mabibrick yan, pero hindi naman. So para ayos naman. So ayan, sa bagong firmware niya wala yan, SMS tinanggal din yan. Pero dito meron na. Hindi ko lang alam kung pwede yung USSD kay Gomo. Ito ba USSD ni Gomo? Hindi ko kasi alam eh. Try na lang natin. Wala, ayaw mag USSD kay Gomo. Ay, nakalock nga pala sa band 8. Kailangan to ano, hindi nakalock. So yun lang. Kahit pa paano hindi siya kamukha nung dati talaga na mamamatay talaga agad, konting pagkakamali. Ito recoverable. Ang problema, yun lang talaga, magtiyaga kang maghawak ng kung ano mang pantusok mo sa serial ng module dahil wala ng USB port. Yung module nga pala niya meron ng failsafe, meron na ring boot interrupt, so mas maganda na siyang i-modify. Mas mahirap nga lang gawin. So ayan, sana maging ayos na ang R291.